buong family, lalo-lalo na yung kanyang mga anak, ay magkaroon na ng permanent residence sa Canada. No? Alam po natin, yung Canada, isa po yan sa mga progresibong lugar at sabi nga nila, it's one of the places where people would want to go kasi nga yung pong, hindi lang yung opportunity, kung hindi yung even yung peace and order ng area. No? So, all of these things are very important. No? Permanent residence. Si Carlos Nunez Entera, isa po siyang OFW sa Saudi Arabia. Pinapasalamatan po natin siya sa kanya pong ipinadala na love offerings, no? And we would like to pray for all your intentions, no? Carlos Nunez Entera. Si Jocelyn sa Dangsal Dison. Nais niyang ipanalangin po natin ang yumaong ama na si Amador sa Dangsal Senior. Gayon din po ang nanay ng asawa niya na si Amelia Dison, pati na ang kaluluwa ng kanyang lolo at lola na sina Modesto at Leonora sa Dangsal, at gayon din all the departed members of the family. Maraming salamat daw. No? Gayon din si Charina Ariñas. Nais niyang isama natin sa atin pong mass intentions ang eternal repose ni Marianito Garagara Ariñas, Spark Balao Ariñas, Abraham Balao Ariñas, Enrique Ariñas, Angelina Ariñas, Andres Balao, at Adela Balao. Si Maria Ruth Aninaw, nais naman niyang atin pong ipanalangin ang kaluluwa ng kanyang lola na si Luz sa Silyok. Luz sa Silyok. And then, ipanalangin din ang blessings para sa buong family nila. Si Long Hubad, nais niyang i-include natin sa prayer intention, si Susie Evangelista. Si Norton Decoy, nais niyang ipanalangin si Yue Berdejo Adora. And isa naman pong OFW, na taga Mexico, itong si April Adora, nais niyang pasalamatan ng Panginoon sa biyaya ng kanyang 32 years. Happy birthday, ha? April Adora. At gayon din, nais niya pong i-lift up sa Panginoon ang kanyang travel back to the Philippines. So sana nga nandito siya for the holidays, no? Si Domingo Garcia, nais naman niya ipanalangin po natin ang eternal repose ni Erlinda Alcantara, ang kanyang nanay na si Julieta Alcantara, ang kanyang kapatid, no? At ang kanyang daughter na si Yvonne Cabral. Okay. Si Michiko Ramsue, gusto naman niya na ipanalangin din natin ang departed loved ones niya, si Honorio, Juanita, Kenichi, Simprosa, Isabel, Teodorico Santiago, Josefina Asuncion Virgilio, Leticia Leopoldo, Luisa Mario Presentacion, Tranquilina, Vicente, Manuel, Jeronimo, Jocelyn, Aaron, Victor, Violeta, Segundina, Juanito Ramos, Juanito Alquitas, Carlota, Luis, Simon, Isidro Gibelondo. Ayan. Ho? And prayers also for the aunt of Vindic Labid. Ang pangalan po ay si Noemi Pacardo. At gayon din ang kanyang mother-in-law na si Delia Manzano Labid. Okay? And may they have
peace with the Lord. Yan. We'd like also to pray para po sa intentions ni Rizaldi Reyes Camato. Yan. And we'd like also to embrace in our prayers the intentions of our mission partners, ang Masigan family, Choa family, Arosado family, Villaruz family, Jacob family, San Miguel family, ang family ni Corazon Ochoa, Rosita Cauyan, at gayon din ang family po ni Alex Pideris at ni Alma Gonzales. 33rd Sunday in Ordinary Time. And the readings of today, alam niyo po, they all talk to us about the day of the Lord. Ang araw ng Panginoon. And, the time of justice. Ang araw at panahon ng hustisya, katarungan. Marami ho ang sumisigaw ng katarungan sa ating mundo ngayon. And many people say, it is impossible to have justice in this life. Kasi palaging may nakalalamang sa kapangyarihan, nakalalamang sa lakas, at nakalalamang sa pera. Kaya nga sabi nila, sa mundong ito, we have an impossible dream for justice. But in the day of the Lord, siyempre, the Lord knows everything, it will be a time of justice. Sa atin pong first reading, mula sa sulat ng Propeta Malakay, no? Chapter 3, verse 19 to 20. Ito pong si Propeta Malakay, sabi nila, is the last prophet before John the Baptist. There is, sabi nila, 400 years of silence, of prophecy between Malakay and John the Baptist. Ang sinasabi ni Malakay, the day of the Lord is the day of the Son of Justice. Ang araw ng Panginoon ay pagdating ng araw ng hustisya, katarungan. No? And that is exactly what Psalm 98 is telling us also. Yung atin pong responsorial psalm. The Lord comes to rule the earth with justice. Ang Panginoon ay paparito upang husgahan ang mundo ng kanyang katarungan. And I think, alam niyo po, ang katarungan ng Diyos, maliban sa ito ay totoong katarungan kasi alam ng Diyos ang lahat. No? Alam ng Diyos, batid ng Diyos ang lahat. At dahil diyan, naibibigay niya ang nararapat sa lahat. Alam niyo po, the other thing is, the justice of God is a merciful justice. Justice and mercy go together. At ang ganda po ng paliwanag dyan ni Saint Bernard. Si Saint Bernard, no? Sabi ni Saint Bernard, ang Diyos ay hindi tulad ng hukom sa mundo. Ang hukom sa mundo, yung mga wes, hindi sila pwedeng humigit sa batas. Kailangang ilapat nila ang batas. Kasi ang batas, mas mataas sa kanila. Yan. Whether ang batas hindi perpekto, may konting problema ang batas, walang magagawa ang huwes kasi kailangan niyang ilapat ang batas. Hindi siya pwedeng gumawa ng kanyang batas. Ang tagagawa ng batas ay ang Kongreso. So, ang huwes, tagalapat lang ng batas. Yan. Ina-apply niya yung batas sa mga sitwasyon. But, ang kaibahan daw ng Diyos, God is not only a judge. God is the lawgiver. God is the law. Kaya nga tawag natin, sovereign. Talagang ultimate. At dahil dyan, alam niyo po, when the justice of God is at work,
it is a justice that is also filled with mercy. Because God can make His law. Ayan, no? Ikaiba, no? Now, sa atin naman pong second letter of Paul to the Thessalonians, chapter 3, verse 7 to 12. Ayan, ha? Sa sulat ng Apostol Pablo, sabay naman niya, justice in daily life is not to be a burden to anyone. Ayan. No? So, gusto natin maging makatarungan, pwede po tayong magsimula sa pang-araw-araw na buhay. Sa panong paraan, huwag tayong magsilbing pabigat sa iba. Do not be a burden to anybody. Then, you are giving the person what is due. Yung kanyang happiness sa buhay na ito. Wow, ang ganda, no? Sana maging motto po natin yan na every day that I do not become a burden to anybody. Now, sa gospel, ang gospel reading po natin ay tumatalakay doon sa mga pagsubok, mga trahedya sa buhay. At sabi dito, ang mahalaga doon ay yung perseverance po natin. Na hindi tayo bibigay, hindi tayo nagpapatalo sa mga pagsubok ng buhay. Doon tayo susukatin ng Diyos sa atin pong katatagan. Maaring we will not always be faithful, but our perseverance will be, for God, a very important thing to look at. Yan. Narito na po ang ating banal na misa on this 33rd Sunday in Ordinary Time, ikalawang linggo ng buwan ng Nobyembre. Ang atin pong punong tagapagdiwang ay si Father Rolin Flores. At narito na po ang banal na misa mula po sa oratorio ni Maria, Reyna ng mga Apostoles, sa atin pong community ng Society of St. Paul, dito po sa San Antonio Village, Makati, Metro Manila. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, the sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus ang darating na pagkawasak ng Templo ng Jerusalem. Nagpapahiwatig din ito ng isa pang katapusan at isang pasimula, ang pagbabago ng kasalukuyang panahon na magaganap sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan, ang lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginooy siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasani ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagupiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw nang magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok ng buhay na magbuhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapatid na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa mga pinakamasaklap na pangyayaring maaring maranasan nating mga tao ay yung makita mo yung mahal mo sa buhay na naghihirap, nasasaktan, at lalo na kung nag-aagaw buhay at wala kang magawa para iligtas siya. Hindi lang wala kang magawa, kundi maaring wala ka na ring masabi. Naalala ko nung ang aking tatay ay nasa ospital. Second year ako sa theology, taong 1993. At sinabi ng doktor, nung dumalaw ako sa ospital kung saan nandoon ang tatay ko, sabi, bukas wala na ang tatay mo. Hindi ko malaman kung nagbibiro yung doktor, hindi ko malaman kung tama yung pagkakarinig ko. Basta ang alam ko, nagulat ako. Pero mga kapatid, magandang isipin na sa mga ganitong pagkakataon na tayo ay walang magawa. Magandang isipin na kahit mismo ang ating Panginoon ay naging kabahagi natin sa ganitong karanasan. Nakita niyang mawawasak ang Jerusalem. Nakita niyang guguho ang templo.
Nakita niyang ipapapatay ang kanyang mga kaibigan pagdating ng panahon. Nakita niyang iguguho ang templo at sabi wala ngang maiiwang batong nakatpatong sa kapwa bato. Isang imposibleng bagay yon para sa mga Hudyo. Ang templo para sa kanila ay hindi isang karaniwang gusali. Ito ang sentro ng kanilang buhay, ng kanilang kultura. Hindi maaring mangyari ang sinasabi ni Jesus. Pero ang totoo, gustong-gustong iligtas ni Jesus ang Jerusalem. Pero hindi niya magawa. Minsan, naluluha pa nga niyang sinabi at mababasa natin sa Ebanghelyo ni Lucas, kung nalalaman mo lamang sana sa araw na ito ang daan sa kapayapaan patungkol sa Jerusalem. Ngunit ngayon hindi mo ito nakikita. Sasapit sa iyo ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Kukubkubin ka at sisikilin sa lahat ng dako. Iguguho ka nila at walang iiwang magkapatong na bato sa iyo. At ganun din sa Ebanghelyo naman ni Mateo, ang sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, gaano kadalas kong iniibig na tipunin ang iyong mga anak, gaya ng paglilimlim ng inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit tumanggi kayo. Naganap nga ang propesiya ni Jesus. Winasak nga ng mga Romano ang Jerusalem noong taong 70 AD. 1 milyong tao ang pinatay o namatay dahil sa gutom. Iginuho nga ang templo. Naranasan din ni Jesus ang naranasan nating kawalan ng kakayahan. Pero hindi tumakas si Jesus. Sa mga ganitong pagkakataon, maaring wala nga tayong magagawa. Wala nga tayong masasabi. Pero maaari tayong manatili. Hindi kinakailangang tumakas, hindi kinakailangang magpakamatay. Sa halip, maaari tayong makiramay at masaktan kung paanong nasasaktan ang ating mahal sa buhay. Ganun ang ginawa ng ating mahal na inang si Maria sa paanan ng krus habang nag-aagaw buhay ang kanyang anak na si Jesus sa krus. At kung tutusin, ganun din ang ginawa mismo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iniwanan sa ating mga paghihirap at naging biktima pa nga siya ng mga bunga ng ating mga kasalanan. Isang napakagandang pagninilay at katotohanan na ang Diyos ay kasama natin, totoo sa hirap at sa ginhawa. Naalala ko tuloy ang isang kwento ng isang piloto noong World War II. Ang pangalan niya ay si Leonard Cheshire. Pagkatapos ng giyera, umalis siya sa Royal Air Force at talaga namang sabi niya sawang-sawa na siya sa giyera at gusto naman niyang gamitin ang natitirang araw ng kanyang buhay sa isang mas magandang pamamaraan. At nagpasya siyang maglingkod sa mga taong may kapansanan. At ang unang tao na dinala sa kanya ay isang cancer patient. Ang pangalan si Arthur. Si Arthur ay terminally ill at malapit ng mamatay. At lagi siyang may nararamdamang sakit bunga ng kanyang cancer. At hindi siya iniwanan nitong si Leonard. Sa mga ilang buwan ng paghihirap at pag-aagaw buhay nitong si Arthur, ay tiniyak niya ni Leonard kay Arthur na lagi siyang may kasama. At naglagay pa nga siya ng matutulugang kutsyon sa labas ng kwarto sa ospital, sa labas ng kwarto ni Arthur, at binigyan pa niya ng isang maliit na kampana at sinabi sa kanyang pagkailangan siya ay patugtugin o kalampagin lang ang kampana at naroroon siya at tutugon sa kanyang pangangailangan.
At sa maikling panahon, mga ilang buwan ng kanilang pagsasama, ay naging matalik ang kaugnayan nitong si Arthur at si Leonard. Napakalaking bagay para kay Arthur na malaman na hindi siya nag-iisa sa kanyang paghihirap. Maaaring para sa atin na nakikinig ng kwento ay isang maliit na bagay, pero napakalaking bagay para kay Arthur. Sa totoo lang, hindi naman siya gumaling. Sa bandang huli, namatay din siya sa cancer. Pero ang magandang balita, dahil sa magandang pagsasamahan nila ni Leonard, itong si Arthur na dating Katoliko at umalis sa simbahan, ay muling nanumbalik sa simbahang Katoliko. At ang isa pang mas magandang balita, dahil sa kanyang magandang halimbawa ng pagtitiis, sa kanyang paghihirap, bunga ng kanyang pananampalataya, ay nahikayat din itong si Arthur, or rather si Leonard, na magpabinyag bilang isang Katoliko. Mga kapatid, totoo ang pagiging karamay natin, pananatili natin sa oras ng paghihirap ay isang bagay na pagtulad sa ating Panginoong Hesukristo. Noong ang tatay ko ay mga ilang oras na lamang at sa palagay ko'y talagang malapit na, magdamag kaming nagdarasal sa tabi niya, nagdarasal ng rosaryo, binabasa ang mga salmo, hanggang sa unti-unti ay mukhang nangihina na talaga ang tatay ko at halos hindi na makasagot sa mga dasal. Ibinulong ko sa kanya, ang sabi ko, "Tatay, mahal kita." At tumingin siya sa akin at ang sabi niya, "Alam ko." Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino sa aming dalawa ang mas masaya. Yung tatay ko na alam niyang siya ay minamahal, o ako na nalaman kong umalis sa mundong ito ang tatay ko na nalalaman niyang minamahal ko siya. Ano't anuman ang aming pagsasama sa oras ng paghihirap na yon ay naging pagkakataon ng pagliligtas, hindi lamang sa kanya, kundi maging sa aming mga nagmamahal sa kanya. Pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itaas natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama ng kasaysayan. Siya ang pinagmumulan at kahantungan ng lahat ng mga bagay. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at diakono, pawiin nawa ng banal na spirito ang takot sa kanilang puso at pagkakawatak-watak upang maging matatag sila sa pagtugon sa hamon ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan,
isantabi nawa nila ang kanilang pansariling kapakanan at tularan nila ang paglilingkod ni Jesus at pagbibigay ng sarili para sa kaligtasan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nalulong sa mga masasamang bisyo, mga biktima ng karahasan at diskriminasyon, mabigyan nawa sila ng tulong mula sa pamahalaan at simbahan upang magabayan sila tungo sa tunay na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa lahat ng pamilya, ipagsanggalang nawa sila sa kapahamakan at bigyan sila ng lakas ng loob upang maipahayag ang ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama naming mapagmahal, batid mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Pagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na pari
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga
pagkakapatid kay Kristo, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro mismo sa atin ng ating Panginoon. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapuliran, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Prayer during Communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and Mary be our mother too. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawa ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, patatagin mo sa iyong pagbabasbas ang iyong sambayanan upang makapamalaging malapit sa iyo sa wagas na pananalangin at sa pagsisikap ganapin ang wagas na pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At tanggapin ninyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at ibahagi sa inyong kapwa ang mga pagpapalang tinanggap ninyo kay Kristo. Salamat sa Diyos. Ay di suka sa iyong kadakilaan, ano
binasa po natin para sa linggong ito. At gayon naman, binubuksan po natin sa ating katekismo ang 3 kabanata, chapter 3, ng Amoris Laetitia ni Pope Francis. Dito po, matapos talakayin ni Pope Francis ang iba't ibang mga realidad, iba't ibang challenges ng buhay pamilya at buhay mag-asawa, sa chapter 3 ay kanya naman pong tinatalakay ano ang pangaral, ano ang doktrina ng simbahan na maging ngayon ay ina-affirm ng simbahan about marriage and family life. No? First of all, sabi po niya, ang doktrina ng simbahan will always be according to what Jesus preached about marriage and family life. No? And ang unang-unang palaging binabanggit ng Panginoon about marriage and family life is that it is not evil. There may be many evils na pinagdadaanan ng marriage and family life, but marriage and family life is itself created by God. Oh? And everything created by God is good. Ito po ay gift of God. 1 Corinthians chapter 7 verse 7. Ang buhay mag-asawa, ang pag-aasawa, ang pagkakaroon ng pamilya ay gift of God. And therefore, sabi nga dyan, let marriage be honored and let the marital bed be undefiled. No? So, wag nating sirain, wag natin dumihan ang matrimonial bed. No? So, merong dignidad ang buhay mag-asawa, may dignidad ang buhay pamilya. Hindi lang yung pagpaparami ng mga anak, kung hindi, the very life of couples. No? Now, aside from that, sa kanya pong mga pangaral, pinapakita po ng Panginoong Hesus. Halimbawa, sa Matthew chapter 19 verse 8. Matthew 19 verse 8 na ang original plan of God for man and woman is indissoluble union. Oh? So, forever sa buhay na ito. Forever habang sila'y nabubuhay. Indissoluble. No? Now, pero, nagkakaroon ng problema ang buhay mag-asawa, hindi sa Diyos. Hindi dahil sa Diyos. Kung hindi, sabi po doon, the hardness of heart. So, dapat daw natin tanggapin na marami sa problema ng mag-asawa at ng pamilya, hindi dahil sa Diyos. Huwag nating sisihin ng Diyos. Kung hindi, tignan natin ang atin pong hardness of heart, yung atin pong pagmamatigas, katigasan ng puso. At totoo po yun. No? Kadalasan, ang nangyayaring paghihiwalay ng mag-asawa at ang nangyayaring pagkasira ng isang tahanan at buhay pamilya ay kung minsan dahil sa pagmamatigas ng puso. Yan. No? Bang walang gustong magpatalo. Walang gustong magpatawad. Walang gustong magparaya. Pag ganun po, alam nyo po, talagang kahit maliit na problema, lumalaki. Kung ganon. No? Okay. Another beautiful principle of marriage and family life. No? Matthew 19 verse 6. Sabi doon, dapat wag po nating tignan ang buhay mag-asawa bilang isang yoke o pabigat. Kung hindi, it is a gift granted. Ito po ay regalo doon sa binibigyan ng Diyos ng ganitong plano. May kanya-kanyang plano tayo sa buhay. So look for your plans. Yan.
Look for, ano ba ang calling ni Lord sa'yo? Kasi kung calling mo ang buhay pamilya, oo, may mga pasanin, may mga yoke ang buhay pamilya. Pero kung calling mo yan, then kasama po dyan ang binibigay ng Panginoon na remedyo. Naalala ko ho yung kwento ng durian. Yung durian, napakasarap kong kainin yan. Pero ang